Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang kinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Wala po. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support Eh, the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po si Ellie. DJ Lindsay, I met someone sa isang dating application. Sobrang click kami, so we decided na mag-meet na. Masaya naman ang lahat. May spark. Nagkakaintindihan kami and it seems like pareho po kami ng mga interes sa buhay. Hanggang sa napag-usapan na namin na every Sunday, magkikita kami at lalabas kami. Lumagpas na po ang isang buwan at sa sobrang bilis ng pangyayari, naging kami na agad. Napansin ko lang po na after maging kami, never na niyang binigay yung efforts niya, lalong-lalo na sa mga dates namin. At since ako po yung may sasakyan, palagi ko siyang sinusundo, tapos hinahatid ko rin siya. In short, gastos ko lahat. Food, gas, toll, mga ganyang bagay. Palagi din niyang sinasabi na pag naging mag-asawa na kami, sa bahay na lang daw siya or hahanap siya ng work from home or business. Tapos, ako na lang daw ang bubuhay sa kanya. 31 years old na po siya, DJ Lindsay, at wala po siyang ipon hanggang ngayon. Aside sa hindi po siya nag-aambag, puro parinig din siya na gusto niyang magpabili sa akin ng mga bagay-bagay. After 6 months of dating, nag-decide po siya na kumuha ng sasakyan. Nakita niya kasi siguro yung convenience na meron siyang sariling auto. Pumayag din naman ako. At ang sabi ko pa nga, magbibigay ako ng share para hindi siya masyadong mabigatan sa pagbabayad. And DJ Lindsay, humihingi din siya ng panggas sa akin. 2 months after, napapansin ko na simula nung nagkaroon siya ng sasakyan, parang tinatamad na siyang pumunta sa place ko.
Ang dami niyang rason. Tapos pinaparinggan niya pa ako na hindi na raw kasi ako nagbibigay ng panggas. Tapos nahuli ko rin minsan na nagsisinungaling na siya sa akin. Ang sinasabi niya, susundo siya ng kapatid or meron siyang sakit. Pero ang totoo, pumupunta lang kung saan-saan. There was also a time na umabot ako sa point na sinundan ko pa siya gamit yung ibang sasakyan para hindi niya makilala. Tapos nahuli ko nga, nung sinabi niya sa akin na meron siyang sakit, ang totoo pala, pumasok lang siya sa racket niya. Ang tanong ko, ba't kailangan niyang magsinungaling sa akin? Ba't di niya na lang sabihin yung totoo? So kinumpronta ko siya. Ang ending, ayaw niya na akong kausapin. Tinaboy niya pa ako. Tapos bago pa yon, dumaan na po yung birthday ko. Tapos anniversary namin. Oo, umabot ng 1 taon yung relasyon namin. Nang hindi man lang ako na ipapakilala sa mga kaibigan o sa pamilya niya. Ang sabi niya kasi magkaiba kami ng relihiyon. Pero willing naman sana akong magpa-convert para sa kanya. Pero yun na nga, dumaan yung birthday ko nang wala man lang siyang regalo sa akin. Tapos, lahat ng pinlano ko na dates namin, hindi naman namin napuntahan. Parang wala lang ako sa kanya. Alam mo, DJ Lindsay, yung naiambag ko siguro sa kotse niya is around 50,000 pesos. Tapos konting kembot na lang, birthday niya na. Chinat niya ako. Nagparamdam siya sa akin at ang sabi niya, nasaan na raw yung regalo ko sa kanya na mugs? Tapos ang sabi ko sa kanya, wag kang manghingi. Sabi ko, magkita muna tayo bago ko ibigay sa'yo yung mugs ng sasakyan mo. Para na rin magkaroon tayo ng closure kasi never naman tayong nag-usap. Pero ang sabi niya sa akin, mugs daw muna o regalo daw muna bago kami magkita. Tapos nawala na ulit. Hindi na ulit nag-reply. Tapos kailan lang, eto na naman. Nagparamdam na naman sa akin, asking for some money. Pautang daw, kasi wala na raw siyang pambayad sa sasakyan. DJ Lindsay, sinin ko lang siya. Hindi ko na-replyan. Tapos ang sabi niya sa akin, okay lang. Okay lang kung ayaw kong magbigay. Tapos, binlock niya na ako. Diba? Ganon siya kawalang kwenta. Funny thing is, kahit wala siyang kwenta, namimiss ko pa rin siya. 6 na buwan na po ang nakakalipas, DJ Lindsay. At siguro nga, naging masaya lang talaga ako sa kanya. Kahit ganun siya sa akin. Pero kasi hindi ko pa rin matanggap sa sarili ko na nagsettle ako sa ganong klaseng lalaki. At umabot pa yon ng 1 taon. DJ Lindsay, I am trying to move on. Pero ang pinakamasakit dito is ginawa at binigay ko naman po ang lahat. But still,
hindi pa rin sapat. Tulungan niyo naman po ako na makapag-move on. Ito po ang lihim ng aking liham.